Yun, pinagpalang umaga po. Muli, ah, salamat sa Panginoon kasi nabigyan po muli ng pagkakataon para ihayag ang kanyang salita, pagbahagi ng magandang balita. Pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid sa pananampalataya kay Jesus. Ngayon po, buksan po natin mula sa Kolosas, Aklat ng Kolosas, Kabanata 3, talata 12 hanggang 17. Pangmagat po ng kwento, gumawa sa ikapupuri ng Diyos. Gumawa sa ikapupuri ng Diyos. Sabi po dun sa Kolosas, Kabanata 3, talata 12 hanggang 17. Sabi po dito, yung aklat ko po yung Pinoy version. Dahil mahal kayo ng Diyos, ay pinili niya para sa Kanya, dapat maging maawain kayo, mabait, humble, mahinahon, at mapagpasensya. Pagtiisan ninyo ang isa't isa. Pag may reklamo kayo sa isang tao, patawarin niyo siya. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya dapat magpatawad din kayo. Pero ang pinaka-importante, magmahalan kayo kasi pinagkakaisa nito ang lahat para maging maganda ang samahan. Hayaan ninyo ang kapayapaan ay binigay ni Christ ang mag-guide sa mga desisyon na gagawin ninyo. Kasi tinawag kayo ng Diyos para sa kapayapaang ito. Para magkaisa kayo sa iisang katawan at lagi kayong magpasalamat. 16. Sana mapuno ang buhay nyo ng salita ni Christ. Turuan at sabihin ninyo sa isa't isa ang may buong karunungan. Kumanta kayo ng mga psalms, hymns, at mga spiritual song sa Diyos nang may pasasalamat sa mga puso ninyo. 17. Sa lahat ng sasabihin at gagawin ninyo yon sa pangalan ng Panginoong Hesus at magpasalamat kayo sa Diyos Ama dahil sa Kanya. Yon, Kolosas, Kabanata 3, 12 hanggang 17. Manalangin po tayo ng saglit. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Dalangin na kayo ang may taas, kayo ang mapapurihan, kayo ang mapasalamatan, kayo ang madakila, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa iyong salita. Nagiging matapang kami, nagiging malakas kami, nagiging matatag kami, nabibigyan kami ng katalinuhan para maihayag ang iyong salita sa iba. Panginoon, sa umagang ito, tulungan niyo po kami, bigyan niyo kami ng talino at gabay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Siya po ang mangusap sa amin. Tulungan niyo po kami na mag-ilaw kami sa iba, sa kapitbahay namin, sa mga mahal namin sa buhay, at sa mga tao nakakasalamuha namin. Hindi makita yung galing namin, hindi makita yung kung ano yung meron kami. Makita sa buhay namin kung sino yung sinampalatayaan namin. Makita sa buhay namin ang Panginoong Hesus na aming pinaglilingkuran. Panginoon, sa umagang ito, sa iyong mataas na papuri at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun, sige po, Kolosas, Kabanata 3, 12 hanggang 17. Sa sulat po ni Pablo sa Kolosas,
Hindi si Paul ang nagtatag ng church sa Colossus, pero mahalaga ang church na ito sa kanya. Mahalaga po kay Paul. Kaya nagpadala siya ng mga manggagawa kasi may mga peking teacher o tagapagturo sa church ng Colossus. Ang pinakang sentro ng turo ni Pablo sa Colossus says Jesus Christ lang ang may si Jesus Christ lang ang may kakayanang magbigay ng buong kaligtasan sa isang tao. Napapalayo ang isang tao sa Diyos kay Jesus Christ dahil sa tradisyon at paniniwala, dahil sa mga maling turo. Dahil kay Christ, na-create ng Diyos ang mundo. Kinreate ng Diyos ang mundo. At si Jesus Christ din, ang gagamitin niya para maligtas ang mundo. In-explain ni Paul sa sulat niya sa Colossus ang dakilang teaching na ito sa buhay ng mga naniniwala kay Christ. Meron tayong tatlo na katotohanan na makikita dito sa sulat ni Pablo mula sa Colossus. Una, yung pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Isang mahirap na gawin ang magsisi. Tama po ba? Kahit nga po dun sa mga kaibigan natin, pagsisisi o pagtalikod sa kasalanan o sa mga mali nating nagawa o paghingi ng sorry, napakahirap. Isang mahirap na gawin sapagkat sanay na tayo sa mahabang panahon. Sanay na tayo dun sa mga tradisyon o sa mga paniniwala. At walang makapagbahagi sa atin ng magandang balita na Jesus na tayong mga tao ay makasalanan at patay. Ano ba ang dati nating pagkatao na dapat nating makita? Kailangang pagsisihan at talikuran. Sa church ng Colossus at makikita din natin sa panahon natin ngayon. Basahin po natin mula sa Colossus, Kabanata 3, talata 5 hanggang 7. Sabi dito, kaya patayin ninyo ang mga makasalanang nature nyo na gustong gumawa ng immoral na bagay, kahalayan, mga pagnanasa ng katawan, mga masasamang balak, at pagiging sakim. Kasi pag sakim ka, yung mga bagay na gusto mong maging iyo, halos yun ang Diyos-Diyosan mo. Dahil sa mga bagay na to, dadating ang parusa ng Diyos sa mga taong ayaw sumunod sa Kanya. 7. Dati, yun din ang mga ginagawa ninyo nung nakokontrol pa kayo ng mga ganyang pagnanasa. Yun, amen. Yung mga bagay na gusto mo na maging sayo, halos yun na ang Diyos-Diyosan mo. Ano ba ang dapat nating gawin? Papaano natin tatalikuran ang mga dati nating pagkatao? May magagawa ba tayo? May karapatan pa ba tayo doon sa kanyang kaharian kasama ni Jesus Christ? Oo naman po. Basta nandoon yung magsisi tayo at tumalikod doon sa mga kasalanan. Pangalawa po, may bagong buhay at pagkatao kay Jesus Christ. May bagong buhay at pagkatao kay Jesus Christ. Basahin po natin dun sa verse 10 at 12. Sabi po dito, at isuot ninyo ang mga habits nyo. 10, 12, yun, tama po. At isuot nyo ang mga bago nyong pagkatao. Ito yung pagkatao na patuloy na binabago ng Diyos na lumikha sa iyo ayon sa image niya, para mas makilala nyo siya. 11. Dahil dito hindi na iba ang mga Gentiles at Jews, ang tuli at hindi tuli, ang dayuhan
ang malayo sa sibilisasyon, ang alipin at ang malaya. Pero si Christ ang pinakamahalaga sa lahat at nasa inyong lahat si Christ. 12. Dahil mahal kayo ng Diyos at pinili niya para sa Kanya, dapat maging maawain kayo, mabait, humble, mahinahon, at mapagpasensya. Iyon. Dahil sa mga kagandahang loob ng Diyos, binabago niya ang ating pagkatao. Dahil sa ating pananampalataya kay Jesus na ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Meron na tayong tagapamagitan. Meron na tayong tagapamagitan sa Diyos, sa tayong mamamayan ng Diyos, mamamayan sa langit sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Dahil sa biyaya at pagmamahal, merong iniwan o ibinigay para patuloy na magbago ang ating pagkatao at lubusan nating maipakilala sa Jesus doon sa iba, sa kapwa natin, sa mga mahal natin sa buhay. Si Jesus ay namatay para sa atin, sa ating mga kasalanan. Sabi nga po doon sa 2 Korinto, Kabanata 5:21, sabi dito, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Si Jesus ay nabuhay. Si Jesus ay namatay, nabuhay para sa katiyakan ng ating kaligtasan. Ang Holy Spirit ang siyang gagabay sa atin para may pagpatuloy ang nasimulan ng Panginoong Hesus. Ibahagi ang kaharian ng Diyos, ibahagi ang magandang balita, at lumalim ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Dahil sa ating pananalig kay Kristo, iisa na tayo, iisang katawan, at iisang ulo. Sabi nga po dun sa verse 11, dahil dito, hindi na iba ang mga Gentile at Jew, ang tuli sa hindi tuli, ang dayuhan, ang malayo sa sibilisasyon, ang alipin at ang malaya. Pero si Christ ang pinakamahalaga sa lahat at nasa inyong lahat si Christ. Amen. Pangatlo po, ang Panginoon ang may taas. Ang Panginoon ang maparangalan. Ang Panginoon ang madakila. Yun, amen. Yun yung pangatlo po. Gumawa tayo sa ikapupuri ng Diyos. Basahin po natin mula sa 14:15, verse 14. Pero, ang pinaka-importante, magmahalan kayo kasi pinagkakaisa nito ang lahat para maging maganda ang samahan. 15. Hayaan ninyo ang kapayapaan na ibinigay ni Christ ang mag-guide sa mga desisyon na gagawin ninyo. Kasi tinawag kayo ng Diyos para sa kapayapaang ito. Para magkaisa kayo sa isang katawan at lagi kayong magpasalamat. Amen. Nakita natin dito yung katotohanan, merong kapayapaan kay Jesus Christ, merong pagpapala sa pamamagitan ng kanyang salita at ng Holy Spirit na gumagabay sa isang mananampalataya. Merong iisang misyong ibahagi ang muli niyang pagkabuhay at may buhay kapiling ng Diyos. Ang misyon ni Jesus, may balik ang relasyon ng tao sa Diyos at kamanggagawa niya tayo. Kung pipiliin nating mamuhay ayon sa nais ng Diyos, makakasumpong tayo ng kagalakan na nagmumula sa Kanya. Amen po ba? Mula sa, sabi nga po sa talata ng sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 10, talata 31, kaya nga kung kumakain kayo o umiinom o kahit anong ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat ng yon para bigyang honor
ang Diyos. Yun. Amen. Yun po. Nawa meron po tayong napulot aral mula sa na madadala natin sa pang-araw-araw nating buhay. Yun po, kapag gumagawa tayo sa ikapupuri ng Diyos. Merong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, may bagong buhay at pagkatao kay Jesus Christ. Ang Panginoon ang may taas, maparangalan at madakila. Muli po niyong basahin mula sa Kolosas Kabanata 3, talata 12 hanggang 17. Sige po, hanggang doon na lang po. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Dalangin po na tulungan niyo po kami na mapanghawakan namin ang iyong salita, na anuman po yung ginagawa namin